my beloved Boss Mike Severa. Eto na, pakinggan nyo na. Si Joey, mga kababayan ko ha. Ulitin ko lang. Wala kaming masamang tinapay ni Joey. Ha? Hindi kami nag-away. Wala kaming kahit na hindi kami nagbanatan sa social media. Walang ganon ha. Opinion lang ito ha. Opinion lang. Makinig kayo. Makinig kayo. Tuloy. Ito si Maharlika at saka yung mga supporters niya, hindi rin naman yan, marami dyan, hindi naman talaga Duterte supporters. Mga chismosa lang talaga yan. Ganun. But what they're going to do, kapag kunwari, nag-spout ng lies tong si Maharlika, they are the ones who would first defend Maharlika and would try to reverse the table na as if, kagaya ng ginagawa sa akin, no? Kagaya nangyari sa live namin ni Sas. Ang pinapakalat nila, ang tawag dito, tinablakan ni Sas. Actually, nagkasundo kami ni Sas. Later that night. Ganyan naman kayo, wag mo nang ibintang sa iba, Joey. Oo. Eto, opinion lang mga kababayan, hindi ako nang aaway ha. Joey, wag mo nang ibintang sa iba. Oo, mga supporters nyo din yan, na hindi na nila nagagustuhan yung mga nangyayari. Siyempre, yung mga yan concern lang. Yung mga taong naniwala sa inyo, pinaniwala ninyo sa mga naratibo, at mga vision na gusto nyong ipahatid sa kanila. Siyempre magrereklamo at magagalit sa nangyayari sa inyo. Normal lang yon. Di po ba mga kababayan? Normal lang yon na magalit sila. Kasi nga, siyempre naniwala sila sa inyo eh. Kasama si Maharlika. Kasama kayo, magkakasama kayo. Tapos makikita nila nag-aaway-away na kayo. Di po ba? Tuloy. For that live, nagkasundo kami ni Sas. In fact, agree nga si Sas na dapat hindi nag-statement si Kitty eh. At ang conclusion nga ni Sas is that it was Harnelet who actually talked to Maharlika. Narinig nyo na. Mga kababayan, late na late sila. Bakit? Ako na nagsabi niyan, di ba? Na ang nag-uutos kay Maharlika ay sino? Si Harnelet. Sabi ko, siguro sa mga matatagal na rito, alam nyo na sinasabi ko yan. Pero sila, si Sas, matalino yan. Kaibigan natin yan eh. Matalino yung mga yan. Sa totoo lang, etong mga DDS na to, mas matalino pa to kay Sara eh. In fairness sa mga ito, kung talino lang ni Sas, hindi mananalo si Sara Duterte. Maniwala kayo sa akin, kung katalinuhan lang ang pag-uusapan sa dalawa na yan, si Sas at kay Buday, naku mga kababayan ko, milya-milya ang layo. Baka nga kahit kay Joey, hindi umabot si Sara eh. Ayan alam mo, kita nyo, pinupuri ko sila ako naniniwala, Joey, mas matalino ka pa kay Sara Duterte. Tuloy Ako, I really have to speak kasi si Sas is live. Nagkasundo kami ni Sas. In fact, agree nga si Sas na dapat hindi pakinggan nyo maigi to. Nag-statement si Kitty eh. At ang kita nyo, dapat daw hindi nagbigay ng statement si Kitty, pinipigilan nila. Conclusion nga ni Sas is that it was Harnelet who actually talked to Maharlika. Kita nyo mga kababayan ko, it's Harnelet. Talk to Maharlika, mga kababayan. Tapos nun, ano na nangyari? Panay na banat ni Maharlika. So, sino na una, mga kababayan, na makahalata at makapansin na talagang si Harnelet ang amo ngayon ni Maharlika? Di ba tayo? Tayo dito, mga kababayan ko. O sila nga, late na nila nalaman eh. Tuloy. I really have to speak kasi si Maharlika at saka yung mga team ni Maharlika, yan yung mga tumitira sa akin eh. Yan din yung Oo nga, tinitira kanyang mga yan. Di ba, Alexandre? Ay, nako. Tita Ning, tawa ka lang ng tawa ha.
Mag-like muna kayo. Perpetuate ng mga divisive content, yung double agent narrative, ganyan-ganyan. Sila-sila rin yun eh. Sila-sila rin yung nagpapakalat nun. O pagkatapos, nagsalita na si Baste sa magkabilang campus, stop it. At kapag hindi tumigil, alam na kulay nila. Yun mismo. Nako, yan na nga. Naapekto na rin yung isang tanga. Si Baste. Diyos ko, Baste. Balita ko, tatakbo ka raw ng presidente kapag na-impeach si Sara. Kalimutan mo na yung pangarap mo, tanga. Ayaw namin na magkaroon ng presidente na ganyang itsura. Itsura pa lang, wag na yung utak, ha? Utik na yan. Mga kababayan, gusto nyo ba magkaroon ng presidente ng ganong itsura ni Baste? Wag na natin. Isama yung utak niya, baka lalong madismaya. Putik na yan, itsura pa lang mga kababayan, aayawan na. Isasama nyo pa yung utak niya, di lalo kayo madidismaya. Diba? Marami pa ba tayong pag-uusapan at dapat i-explika kung si Basti lang yung ipantatapat nila kahit kanino na kandidato, kung si Basti lang, kahit galit kayo doon sa isa, sigurado iboboto nyo siya. Di mo ba mga kababayan? Putik na yan, pag nakita nyo pa lang, itsura pa lang, aayawan nyo na. Tapos gusto nyo pang sukatin ang kaalaman ng utak niya. Di lalo kayong nadismaya. Kaya doon na lang muna tayo sa itsura. Sa itsura pa lang mga kababayan, aayawan nyo na. Putik na. Grabe, no? Oo. Kailangan, alam nyo, sa pagpapaliwanag, simplehan na lang natin. Kasi kapag lalaliman natin yung mga DDS na nandiyan dyan, hindi nila mauunawaan. Tuloy! Sabi ni Basta, itigil na. Correct. Itigil na yung mga hurtful na comment about it, Like, for example, Alpotera, di ba nila? Kinada ko as friend ni Mayor Basti kanina. Magagalit na si Lalo, si Maharlika. Uy, Maharlika, pinapakita ni Joey, inad daw siya ni Baste, pinagmalaki pa niya. Lagot ka! Sigurado, Maharlika. Naku! Ikaw talaga yung tinutukoy ni Baste na talagang hindi niya gusto. Grabe, no, mga kababayan. Sige, tuloy! Yan. Tang inagera ng si Bangag, ala pa rin plano, ubus tayo nito, mga warmongers labas. Correct. Nagsimula na, nagkampihan na yung Israel at saka US. Ito. Nagkampihan yung Israel at US matagal na. Tatangan nyo talaga, no? Alam nyo mga kababayan, ang tatangan nito. Nagkampihan na daw yung America at US. Matagal na magkakampihan? Mabobo ba kayo? Kung hindi pa naman kayo mga gunggong, matagal nang magkaalyado yan. Tanga, no? Sige, tuloy natin. Tandaan natin, si Maharlika ay isang loyalista at tinawag niyang Mangkanor si FPRRD. Tapos even that... Mangkanor. Oy, Joey, alam nyo yan. Matagal na nating alam. Nung eleksyon pa lang, ng pangpanguluhan 2022, magkakasama tayo. Si Maharlika, bida ng bida noon. Hindi pa lumalabas ang tunay na kulay niya. Ngayon lang naman yan na nasisense nyo na iba talaga kulay niya. Pero nung mga nakaraan, nakakampi nyo siya, gamit na gamit nyo siya. Sabay-sabay pa nga kayong nagla-live habang nagchichismisan, diba? Tapos ngayon, ayaw nyo na. Teka! Iba talaga. Sige, tuloy. Nagsisinungaling siya dyan Dinedenay niya na tinawag niya Mangkanor si... Uy, Joey, maganda ka rito daw sa video. Ay! Ayan baka sabihin mo, hindi kita pinupuri. Joey, dito sa video na to, ito yung video na masasabi ko na talaga namang kahit papano parang nag-effort ka. Parang todo effort mo rito, Dapat ganyan lagi, Joey. Pag humaharap sa camera, huwag mong gagayahin yung iba. Kasi
na pagkakamalang kang hindi daw naliligo. Kita mo, no? Sagwa. Eto na. Your ID. True, Joey, pinapatahimik ka nila na mag-debunk. Yun nga, doon ako nagtataka eh. Parang, bakit niyo ako pinipigilan na i-call out si Maharlika? Bakit? Hindi, wag mong patulan si Maharlika, wag mong patulan si Maharlika, ganyan-ganyan. Huwag kang magpapigil. Oo, sang-ayon ako dyan. Birahin mo ng birahin si Maharlika. Sa totoo lang, Joey, in fairness sa'yo, Joey, sa totoo lang, malayo talino mo kay Maharlika. Oo. Yung mga sinasabi mo may sense. Yung kay Maharlika puro chismis. Kaya sa'yo ako, Joey. Oo. Kung talino lang ang pag-uusapan, walang-wala si Maharlika sa'yo. Maniwala ka sa akin, ako na nagsasabi nito. Kaya wag kang tumigil. Bakit mo naman pipigilan yung sarili mo? Diba? Buti okay lang sana kung pipigilan ka ni Dayang Indapides. Dahil bibigyan ako niya ng pang Starbucks, pananghalian at hapunan. Dayo-dayo ka pa kasi. Ha? Oh. Ako si Dayang Indapides Delgado, boss ko yan. Oo, ha? Mamaya bibigyan ako niya ng pang Starbucks, pang tanghalian at pang hapunan. Eto na. Joey, maniwala ka sa akin ha. Ulitin ko lang yung sinabi ko. Huwag kang magpapadaig kay Maharlika. Kung talino sa inyong dalawa, angat na angat ka. Si Maharlika, tama yung sinabi mo. Walang talino sa pag-aanalisa sa usapin ng politika sa Pilipinas kasi puro chismis lang ang dala. Halatang-halata naman, di ba? Oh, pero eto mga kababayan, kahit papano, hindi nga lang ito. Nancy, yung live ako. Kahit naman papano, malayo talaga no? Kung eto lang yung pag-uusapan natin. Anong aray patay tayo dyan? Nako! Sige na, tuloy. Yung problem kailangan patulan. Kasi nga, nagsisinungaling na. Okay. Diba? Ngayon, tama, Joey, tama. Sinungaling talaga yun eh. Ewan ko ba bakit ngayon nyo lang na halata't naisip na sinungaling talaga si Maharlika? Matagal na, Joey! Oo, sabi ko nga eh. Ewan ko ba kung bakit pinapanood siya. Siguro talagang ang market niya yung mga DDS na tatanga-tanga. Napansin niya siguro mga kababayan na wala siyang mauuto sa mga loyalista. Kaya ang tinarget niya yung mga DDS na tatanga-tanga. Yung mga sumusuporta daw kuno kay Pangulong Digong nila. At yung mga taong naniniwala na mahihina ang isip. Kaya yan mga kababayan, lumipat si Maharlika. Gets nyo na? Kasi wala namang mauuto rito yan. Saan? Sa kampo ni Pangulong Bongbong? Bistado na namin eh. Tuloy. I understand others might find it toxic, ganyan-ganyan. Pero this has to be brought out. Ngayon, kung kunwari, feeling ninyo, ay hindi kasi toxic na, ganyan-ganyan. Huwag yung pag-usapan, ganyan-ganyan. Mali yun. Kasi mali talaga yun, Joey. Kailangan explain mo sa mga tao na mahal namin dito, yung mga DDS. Bakit akala nyo, porke tinatawag namin kayo bobo tanga, hindi namin kayo mahal? Hindi ho. Mahal na mahal po namin kayong mga DDS. Tandaan nyo yan, itanim nyo sa isip nyo. Mahal kayo sa channel ni Mike Cervera. Lalong-lalo na ako, personal, kaya nga marami akong DDS na kaibigan. Kasi nga mahal ko kayo. Gusto nyo bang magdrama muna ako? Para maniwala kayo na mahal namin kayo rito, mga DDS kayo? Kahit na sinasabihan namin kayo, mang bobo tanga? I love you. I love you all. Yan, mahal namin kayong lahat. Inang-ina nyo. Sige, tala.
Tuloy. O ano, every time na may gagawin si Maharlika na ganyan, at saka yung mga team ni Maharlika, you would not have any idea na parang, ay puso, hindi naman pala natin to kakampi. Kasi hindi na... Yun na nga, hindi nyo kakampi yan, Joey. Eh, huwag nyo titigilan. Kasi kapag tinigilan nyo, parang kinukonsinti nyo yan. Diba? Pag kinukonsinti nyo yan, parang pinakita nyo na rin sa mga naniniwala sa inyong mga DDS na wala kayong concern sa kanila. Di po ba mga kababayan ko? Tuloy. Inisa-isa yung mga lies niya. Nagsalita si VP, nagsalita si Baste, and basically, they are debunking kung ano yung mga claims ni Maharlika. So, ano to? Walang accountability? At least from... Correct. Kailangan meron accountability yan, Joey. Oo, ganon. Pagpatuloy nyo yan. Oo. Ako, sang-ayon na ako sa inyo dyan. Sa ginagawa nyo yan, na imulat yung mga Pilipino para sa katotohanan na dapat paniwalaan. Kakampi nyo ako dyan, Joey. Di po ba? Sabi ni Earl Ocampo, new subscriber, welcome! Nandiyan na si Mr. Ocampo. VP Sara point of view, ginawang content ni Maharlika ang personal life of PRRD, indirect at sa pool. Correct. Basically, sinabi ni VP na no girlfriend can claim na mas mataas sila dun sa isa. So, ibig sabihin, yung mga kwento ninyo na, ay hindi, may home wrecker. Walang home wrecker. Yan na, diba ka? Parehas tayo. Ito na mga kababayan. Ipapasok na si Jasmine Egan. Eto ho yung napapabalita na pinansagan nilang Alpotera, kung hindi ba naman masama ugali ni Maharlika. Yung babae na tumutulong kay Duterte para suportahan doon sa dahig, tinatawag nilang Alpotera. Ang totoong pangalan daw, si Jasmine Egan. Yun na yun. Yung babaeng maganda na tinatalakay natin. Pagkatapos yung mga galit na galit, bakit Team Just ka? Bakit Team Just ka? Bakit ano ka ganyan? Team Just po ito, kaya dito ako. Team Just tayo! Totoo naman kasi mga kababayan. Tama itong sinasabi. Ni Joey. Kasi hindi naman totoo yung sinasabi ni Maharlika. Kesyo may nagbabayad daw sa kanya para siraan na si Duterte sa dahig. Paano sisiraan? Tinutulungan nga. Sinusuportahan. Mini-maintain yung mga rally nyo dyan. Ewan ko kung si Jax de Mule dumalo na dyan. Diba? Ano tayo Team Alpotera tayo. Totoo mga kababayan. Mali-mali. Ate Mars mali-mali yung mga sinasabi ni Maharlika. Maliwanag na paninira. Ayan na! Meron na akong rito, 19.99 US dollar. Dayang, kulang pa. Dayang, uy, kaibigan ko to Sa mga hindi ho nakakakilala ko ako si Dayang Indapides. Ang tawag namin dyan si Tita Pides. Mga kababayan, kasama namin yan sa UTW matagal na. Isa po yan sa mga matulungin sa ating mga kababayan na kapag tumutulong sa mga sakuna o ano paman, hindi pinapakita sa social media. Ayan po, si Dayang Indapides. Nako! Ayan todo promote ko sa'yo. Kulang pa yan. Pag ako nag-lunch, umaabot ng 3,000. Ay, nako. Nandiyan na si Delia Sococo. Eto na. Pasok. Ganyan. So, ibig sabihin, sila VP, si Baste, they don't look at her with indifference. So, ngayon, ang question dyan, bakit si Maharlika would bring that issue up and make it appear that there is a problem? And in the process of doing so, she is providing materials sa mga kalaban natin. Uy, Dayang, ano ba?
Minsan ka lang dumalaw sa channel ko, ha? Grabe ka! Ha? Ang tagal-tagal. Oh, ayan, oo. Buti pa si Ate Mars. Oh, inabunuhan na. Ikaw talaga, ako si Dayang eh. Si Dayang, oh, Ate Mars, thank you. Ikaw na umabono. Sige, tuloy. Sabi ni John Pisuena, may I respectfully request a ceasefire of Alpotera issues. Hindi po mapapauwi si PRRD with this. Correct. Tama ka naman eh. Ang sa akin lang kasi, do not make it a... Nako, okay na ako. Tama na. Oo, meron na akong pang lunch mamaya. Okay na ako. Tama na, ha? Oh, niligtas ka, Dayang. Niligtas ka. Si Dayang po, kinakantyawan ko rito, ha? Uy, Dayang! Oh, may LS daw po sa UTW Sunday. Oh, pakihanap na lang, pakibaba yung link, oh, Dayang, para puntahan nila, ha? Opo, doon po mga kababayan. Doon po mga kababayan, sa LS po ng channel ng UTW, ay doon po magsasama-sama yung mga membro. Opo, pagka gusto nyo magpamembro, tawag lang ho kayo kay ako, si Dayang Indapides. Opo, ha? Unang-una, huwag nyong asahang tulungan niya kayo. Kasi kapag ka nagpapamembro sa UTW, magastos. Ha? Magastos. Kasi po ito ay team matulungin. Ano? Hindi po ito team para magbabigyan kayo, para sumali. Marami pong mga sumali na dyan na ang gusto lang ay sip-sip, makahigop, makalamang. Abay yung mga yun, tanggal na. Nagkanya-kanya na. Naging basher na nga niya. Naging basher na ni Indapides lahat. Ha? So mga kababayan ko, kung ulitin ko lang, babala, kung kayo'y gusto na magpamembro dito sa amin sa UTW, kailangan manaig sa inyong mga pagkatao ang pagiging matulungin kasi magastos dito. Magastos! Ito na, tuloy. Appear as if ako yung nagsisimula dito, ako yung nag-aano dito, ako yung nagpapagulo or whatsoever, ganyan-ganyan. I-acknowledge nyo na si Maharlika sinungaling. Yan, kasi parang ang dating parang talaga, ako pa talaga yung nanggugulo, si Maharlika yung spouting lies after. Correct, mga kababayan, talagang yun. Madalas ako dyan sa Neverland. Neverland. Parang yan sa Korea. Neverland. Eto na mga kababayan ko. Tama naman Ang nagpapagulo ngayon sa grupo ng kampo ni Duterte, si Maharlika. Di po ba? Ulitin ko lang. Kasi tapos na eleksyon. Yung nagpopondo sa kanya talaga, talo yun. Natalo yung kanyang kandidato. Kaya wala nang pumupondo. Alangan naman natalo ka na nga. Tuloy-tuloy mo pa na isustain si Maharlika. Aba, teka muna mga kababayan ko naman. Kung isusustain pa niya si Maharlika, kahit talo na siya, doble talo na. Di mo ba? Labis-labis na yan. Lies after lies. Yung ceasefire kasi na sinasabi ninyo, ceasefire from what? Na hindi natin i-call out si Maharlika? Huwag tayong humingi ng accountability kay Maharlika. Bakit? Galit nga tayo sa mga nagsisinungaling diba? Correct! Ganyan dapat! Dapat magalit kayo sa mga sinungaling. Yan, natututo na kayo sa amin. Pag sinungaling, dapat, wag titigilan. Kaya ako, pabor ako dyan sa ginagawa nyong yan. Everland, Agnolin Prias, katunog lang. Tuloy. Diba? Number 1, yung nagsisinungaling siya na. Pag ako nainis, Agnolin Prias, Everland pala yan, pupuntahan ko yan. Diyos ko, si Bobong Legend. Nagpakitang gilas naman. Sinabi ko lang ang tama na yun. Sapat na yun na pang lunch ko. Tuloy.
Ngayon nga, yung Alpotera nga itong tinutukoy. Ah. 'Di ba? Kasi hindi naman yun totoo. Oh. Hindi Hindi talaga totoo, mga kababayan. O, kita nyo, totoo ko sa inyo, mga kababayan, ha? Hindi ako nagsisinungaling. Na hindi naman totoo talagang Alpotera yung Jasmine Igan. Iba yung pakay niya. Kaya siya nandyan. Hindi pera at lalong-lalong hindi naman siguro yung yutin ni Digong. Di ba mga kababayan ko? Hindi naman siguro. Kung hindi, mga kababayan, merong isang pakay yan na kailangan manatili na ipakita ang suporta sa mga Duterte para sa mga darating na panahon, yung pabor. Malaking pabor ang hihingin niyan. Kasi si Jasmine Igan lang naman ang nakakapagpabulong. Bubulong-bulong ng ganon kay Digong. Oo. Sasabihin nun, Papsi, yung kaso, baka naman i-absuelto. Ganun po yung mga kababayan eh. Sana nagigets nyo, ano? yung totoo. Tingnan mo, si Baste, may picture pa siya kasama yung tinutukoy ni ano, no? Maharlika na Totoo yan, may picture, magkasama. Napakita ko na nga yan, mga kababayan eh. Kulang na lang, pwede nyo nang pagkamalan na sila. Di ba ba? Kapag ka magkasama, si Baste at saka si Alpotera, mas bagay sila eh. Tama mali. Jax Demolay. Kung inyo pong titignan na magkasama, ito pong si Alpotera at saka si Baste, mas bagay sila kaysa kay Duterte. Di po ba mga kababayan ko? Digong, kabahan ka na. Huwag kang mag-alala. Pati sa mga chicks mo, may magmamana. Pang coffee daw. Thank you naman, Bobong Legend, ha? Oo. Bang klase, natatouch ako. Oo. Touch na touch ako, sobra. Grabe. Thank you sa'yo, Bobong Legend, ha? Paulit-ulit. Di ba mga kababayan? Oy, Digong, kabahan ka na. Oo. Mas bagay si Basti at saka si Alpotera. Bahala ka. Nangyayari sa pelikula, mga kababayan. Oo. Yung madrasta niya, naging sila. Torture kay Digong to, torture. Ay, Digong. Siguro naman, napanood mo na. Nangyayari sa totoong buhay. Yung madrasta. Oo. Yung madrasta o stepmother niya. Kadalasan nagiging sila. Uy Digong, isipin mo hindi nalalayo yung mukha ni Alpotera kay Ellen Adarna. Kaya yung ganyan kaya yung ganyang mga mukha, parang trip na trip din ni Baste, di ba? Oy, alam niyo yan. Si Alpotera at saka si Ellen Adarna, kung ipagtatabi nyo sila, parang magkapatid. Yung itsura na yan, mga kababayan, tingin ko, yan ang mga bet na bet ni Baste. Kaya Digong, sana makarating sa iyo to. Oo, para mapag-isipan mo na kung ano gagawin mo. Kasi kapag nasaktan ka, nako, delikado. Alam naman namin na si Alpotera ang pinakamalapit sa puso mo. Ano kayang malalaman mo kung sakasakali na magiging sila ni Baste? Napakasakit, Kuya Eddie. Oo. Ano kayang mararamdaman, Hoy, Digong, anong mararamdaman mo, kung sakasakali? Kung sakasakali na si Alpotera at si Baste,
ay madiscover mong maging sila. Sige nga. Di ba ba? Ano kaya mararamdaman ni Digong? Kung sakasakali lang naman. Di ba? Kung sakasakali lang. Malay nyo naman. Di naman na, hindi nyo masasabi ang buhay ng tao. Yung inaakala nyo na hindi mangyayari, nangyayari. Yung mga akala nyo na mangyayari, hindi nangyayari. Kaya yan, mga kababayan. Di ba? Malay naman natin kung magkatotoo yan. Ngayon, ang tanong, anong mararamdaman ni Digong kung si Alpotera at si Baste magkaon? Mga kababayan? Grabe, baka maging butot balat talaga ng totoo yan. Tuloy. Alpotera kuno. 'Di ba? So, ibig sabihin yung mga magkakapatid, they do not really look at Jazz with indifference. Oo, walang ganon. Walang ganon, Jax Demolay. Na hindi nila tinitignan si Alpotera na iba. Pantay-pantay ang tingin nila sa mga babae sa buhay ni Digong. Ganon. Tuloy. So, that's the first one. Saan nagagaling ang Alpotera? Bakit ka nagsasabing Alpotera? Ngayon, pangalawa, yung sinasabi niya na nagpapakalat daw, nilalako daw yung ganito, or whatsoever, ganyan, yung mga ganon. Wala naman siya ibang proof na mapakita. Ang sabi niya, wala talagang may papakita yan dahil gawa-gawa niya lang. Oo, sang-ayon ako sa'yo, Joey. Walang may papakita yan. Naku, Diyos ko, kilalang na nga yun si Maharlika na mahilig talaga gumawa ng mga eksenang ganyan. Kahit walang ebidensya, gagawan niya ng kwento. Ipapakita niya, kunyari, kulang na lang, bilat niya ipakita niya eh. Sa totoo lang mga kababayan, si Maharlika magaling gumawa ng kwento. Para yan maging totoo, yung kwento na binibigay sa inyo, kulang na lang bilat niya. Ipapakita niya para maniwala kayo. Nagpakita lang siya ng picture, yung picture na nagpapa-facial si PRRD. Wala naman talaga. Ngayon, ito... Kita nyo mga kababayan, porke ba nagpapa-facial lang, ebidensya na yan, parang napakalayo naman. Kung sasabihin mo na may picture na malaswayan, kung sasabihin mo na may sex video silang dalawa sa kubeta, kung sasabihin mo na pinatungan siya ni Alpotera, ikaw talaga Maharlika. Wala ka namang ebidensya, nagpapa-facial yan. Nagpapa-facial lang, yun na. Tama ng ebidensya. Tuloy. Si Maharlika, meron tong mga tinatawagang tao na gustong mag-testify dun sa claim niya na meron daw ginagawang ganun itong si Jazz. Ngayon pa lang siya nagtatawag and kaya nga niya tinapos yan. Kita nyo mga kababayan, kasi nga wala talagang magpapatotoo. Yung sinasabi niya at binabanggit niya mga pangalan, hindi totoong tao. Nakuha niya, ulitin ko. Yung binabanggit ni Maharlika ng mga pangalan, hindi totoong tao. Imahinasyon niya lang. Dahil ang totoo, todo tawag sa dahig yan. Para kampihan yung sinasabi niya. Wala na ngang ebidensya. Sabi nga nung ating tropa na nando doon sa dahig, na nagbabantay, mga kababayan, wala naman talagang ganon. Yung mga video, yung mga sex video, picture, walang ganon mga kababayan. Di ba? Wala. Kampi kami ngayon nito eh. Kampi kami. Tuloy. Ang tinapos yung series na yan kasi wala siyang mahanap na magte-testify. Wala siyang mahanap na magte-testify dun sa claims niya. Wala talaga. Walang magsasabi, meron ba? Meron na ba kayo napanood na nagpatotoo na meron talaga? Hindi ba yung mga sausaw lang na nagbabase sa sinasabi ni Maharlika? Yun lang yun mga kababayan, pero yung totoo, tandaan nyo mga kababayan ko, hindi liligtas sa inyo kung may litrato si Digonyo sa mga makakati ang mga dila at mga daliri. Kung may nakitang may hubad na larawan o sex video, si Digonyo, malamang kinontent na to. Diba ba? Lalagpas ba yan kay Mima, Alicia? Siyempre hindi. Yung mga ganyan, trip na trip niyang content yan. Yung mga ganyang mga sex video. Grabe.
Tuloy! Tapos pangalawa, yun yung kasinungalingan and at the same time, dun merong lack of prudence. Kasi whether totoo na merong dick pic or wala, it's not for Maharlika to make it as a content. Sabihin nyo na kasi. Sabihin nyo, yung ang ginawa niya rin, ginawa nitong si Butanting, at Maharlika na, deep fake AI video. Sige na. Diba? Itong AI generated video na nagpupulburon daw si Pangulo, alam nyo naman fake yun. Diba? Itama nyo. Joey, tulad ng pagtatama kong ito. Sana maging ganito kayo sa katulad ko. Aayunan nyo naman kung ano yung totoo. Diba? Fake yung video. Bakit hindi kayo nagsasalita kung gusto nyo pala ng katotohanan? Sige nga. Yan yan ang ayaw ko sa'yo. Mag-aaway na tayo Ayoko na sa'yo. Oo. Sabi mo kanina, dapat ilabas natin ang katotohanan kamo. Bakit di nyo nilalabas ang totoo patungkol dyan sa sa polborong video? Diyos ko! Di ba mga kababayan ko? Kaya, mga tao nalilito Kung kayo ay totoo talaga na mahal nyo mga Pilipino, sabihin nyo ang totoo. Kasi yan, napakalaking issue, maraming nalinlang yan. Hanggang ngayon, marami pa rin yung ilan na naniniwala na totoo yung polborong video na pinalabas ninyo. Bakit hindi nyo hindi nyo gawin na, ibulgar nyo na hindi talaga totoo. Hala kayo sa buhay nyo, manatili kayo sa kasinungalingan na pinaggagawa ninyo. Bro, ikaw na po bahala sa kanila sapagkat hindi po nila alam ang kanilang ginagawa. Yun yung point doon. Pagkatapos, isa pa yung sinasabi niya na homewrecker daw. Ngayon, si Inday nagsalita na, si Baste nagsalita na. So sabi ni Baste, lahat ng girlfriend ng tatay ko, nire-respeto niya, walang mas mataas, walang mas mababa. Yun naman pala kung ganun naman pala, di pare-parehas ang alin. Pare-parehas yung alin. Pare-parehas yung pagtingin ng mga Duterte sa mga babae ni Digong. So ngayon mga kababayan ko, dito pa lang mauunawaan nyo na to. Sang-ayon ba kayo sa isang Pangulo na babaero? Sige nga po mga kababayan ko, kung dati galit na galit kayo kay Estrada dahil napakaraming asawa, baka naman mga kababayan, hindi natin piliin na pwede kay Duterte, bawal kay Estrada. Di po ba mga kababayan ko? Tuloy. Okay. So, ibig sabihin, si Hanelet is a girlfriend. Okay? So maliwanag, girlfriend din. So, paano? Jowa. Pakinggan nyo maigi, Kung girlfriend siya, walang sinirang home. Contrary to the claim of Maharlika. Kita nyo, kasi pinapalabas ni Maharlika, sinira mo ang pamilya ni Duterte, sinira mo si Hanelet, sinira mo si Kitty. Alam mo talaga, totonto si Maharlika, no? Pero hindi niya naiisip na matagal nang sira si Hanelet tsaka si Kitty. Di po ba, mga kababayan? Matagal na! Ito raw si Alpot, quote and quote, na sinasabi niya, ay homewrecker. That's a lie, okay? Kasi nga, totoo yan, kasinungalingan po yan. Na homewrecker daw si Jasmine Egan. Ulitin ko lang mga kababayan. Siguro kung merong nalalaman si Maharlika na meron talaga silang romantikong ugnayan na nauwi sa bengbangan, hindi na natin malalaman. Ulitin ko lang mga kababayan ko. Siguro dahil nga sa closeness, sobrang malapit ni Alpotera at ni Digong, hindi na natin maiiwasan na isipin ng karamihan na mayroong romantikong ugnayan na nauwi sa bengbangan na hindi na natin malalaman. Kasi wala namang magpapatotoo na nagbengbangan silang dalawa, di ba?
At kung meron man, hindi na natin malalaman. Di po ba mga kababayan ko? Oh. Ayun nga, lahat sila girlfriend. Hindi kasi hindi naman kasal yung tatay niya. So walang Kita nyo, inaamin nyo na lahat sila girlfriend. Sama, di ba? Naging pangulo ka ng bansa, pinagsabay-sabay mo sila. Yan ba ang dapat natularan ng mga Pilipino, lalo na ng mga kalalakihan? Yung pinagsasabay-sabay yung babae sa buhay nila? Oh, in fairness ha, oo, excuse natin yung mga Muslim nating kababayan. Siyempre, kultura yan. Pero kung hindi ka naman Muslim, bawal yan. Isang immoral na gawain yan. Di ba? Di po ba mga kababayan ko? O sige tuloy. kabit. Gano'n di ba? Eh di ba ganun yung una nilang mga Oo nga, sinasabi nila kabit, kabit, kabit daw, kabit. Oo, mga kabit. Oh, di po ba? statement, ganun yung una nilang mga birada. O pagkatapos in the process, dahil si Maharlika, nagagalit siya na I don't know, na kilala namin yung tinutukoy niya or something like that, ganyan-ganyan. Nagagalit, bakit kasi may team-team? Bakit merong ba't kayo nagkakampihan? Ganyan-ganyan. And this is really, part of the problem. Gusto kasi ni Maharlika, magsasalita siya, pero ayaw niya na merong magde-debunk. Yan ang problema talaga kay Maharlika. Ang gusto lang ni Maharlika, siya lang yung magsalita ng magsalita. Hindi mo siya pwedeng pakialamanan. Pwede po ba yun mga kababayan? Kahit na alam natin na kasinungalingan na yung sinasabi niyan, kita nyo, ulitin ko lang, sa lahat ng mga sinabi ko, na mga binati ko sa kanya, sa lahat ng pagtatama sa mga maling sinasabi niya, hindi niya pinasinungalingan. Bakit? Kasi alam niya na alam ko, lahat ang totoo. Tandaan nyo, magkakasama kami niyan. Di po ba mga kababayan? So eto, kita nyo, sabi ni Joey, Kasi may team-team, bakit merong ba't kayo nagkakampihan, ganyan-ganyan. And this is really, part of the problem. Gusto kasi ni Maharlika, magsasalita siya, pero ayaw niya na merong magde-debunk. Ayaw niya talaga. Ayaw niyang pinakikialaman, mag-aaway kayong dalawa. Lalo niya kapag alam niyang wala kang alam. Tapos, ginagawa niyang as if masama yung fact na nakakausap namin si Jazz. Diba? Bakit ka nagagalit na nakakausap namin si Jazz? Bakit yung team-team ninyo, huhubaran ko kayo? Diba may pag-ganon-ganon ka pa? Maharlika. Tinira pa. Oo nga, ganon. Oo, yung team niyo, huhubaran daw kayo. Kulang na lang, sabihin niya talagang mga bayaran kayo. Sa bagay, sinabi niya yon. Nabayaran daw kayo ni Alpotera. Oo, Joey. Sabi niya, bayaran daw kayo ni Alpotera, di ba? Totoo ba yon? Nagtatanong lang ako Award ni Jazz, correct. And sa totoo lang, I cannot really stand people na binubuli yung mga tao na wala namang ginagawang masama sa kanila. Ganon. So hindi ko gets kung si Maharlika, bakit niya ginaganon si Jazz. Yun yung hindi klaro sa akin. Well, kasi nga inuutusan siya, di ba? Ang hina mo naman Siyempre, inuutusan nga siya ni Hanilet. Para ganyan ang gawin niya. Gusto ni Hanilet, mawala si Alpotera sa tabi ni Digunyo. Gusto niya itong masolo. Yun, Joey. Tandaan mo, ang ginagawa ni Maharlika para kay Hanilet. Yun lang yan. Wala nang iba. Kasi kung hindi yan uutusan at hindi yan babayaran, si Maharlika hindi kikibuyan. Tandaan mo, hindi makikipagbardagulan. Nako, si Maharlika, makaamoy lang ng pera yan. Bigla nang kumakahul yan Diba, Evangeline Camilosa? Si Maharlika po, mga kababayan, paamuyin nyo ng pera, tatahol yan. Yung tahol niyan parang asong ulol. Oo, na hindi nabaksinan. Litin ko lang, mga kababayan ko, para inyong maunawaan. Si Maharlika kapag ka nakaamoy ng pera parang asong ulol na hindi nabaksinan, kakahol ng kakahol yan. Yung! Our beloved Boss Mike
Cervera!